photography. Ang photography po, as I mentioned to you, ay 17 tanong. Nakabuo po yan. Yun pong bahagi ay hinati sa 5. Tandaan po ito. Hinati po sa 5. Makikita po ninyo dito ang principle. 2 tanong yan, 2. There are 2 questions in your principle. Sa principle po ninyo, ang magiging kombinasyon lamang po niyan, ito. Yan po yun. Okay. Yan po, hinati sa easy, understanding, and application po. Kalimitan pong itinatanong dyan, tungkol po dito sa principle, ay ang paggamit ng camera. Maliwanag po ang sinabi ko. Kaya po yung prinsipyo ng photography sa paggamit ng camera, example po, sa application mo, paano mo ginagamit ang iyong shutter speed at ang iyong lens opening. What will be the right combination? Maliwanag po sinabi ko, para po maging maliwanag ang photograph mo. At doon po sa understanding, ano po yung camera na suitable sa ganitong uri ng photography. And then, ang susunod po, pagkatapos po niyan, ay yun naman pong types of photography and their application to law enforcement. Ano po yun, sir? Nandiyan na po yung micro, macro. Sila po inandyan, diyan po sila babagsak. Infrared, ultraviolet, photomacrography. Diyan po yan. Ilang tanong po? Ang tanong po will be 4. Isa po sa madami. Ang 2 po, hati uli yan. Knowledge type of question. Recall is 1. Recall is definition lang yan. Understanding po means you must interpret, you must summarize. 1 din po yan. And then, application po 2. Application po 2. Kaya po yung crime scene photography, diyan po yung babagsak. Maliwanag po sinabi ko, sa application po ang crime scene photography. Yan po yan. And then, 2 po uli, distinction between digital and analog photography. Pag sinabing analog, yan po yung manual. Yan po yung mayroong tinatawag tayo na ang recording po ay ginagawa sa pamagitan ng iyong photographic paper at saka po yung recording sa loob ng camera mo ay ginagawa ng negative, ng film, ang tawag film. And then it will be now reproduced through positive paper. Ang positive paper mo, yan po ang iyong photographic paper na present din po sa iyong digital. Ang digital po ay wala pong photographic film. Ang kanya po ay memory. Ang ginagamit niyang
recording. Okay? Yan po dalawa. Isa po yung remembering, definition of terms lang yan, at ang isa po, application. Then, photographic exhibit ng fingerprint, 5. Isa po ang pinakamadami. Ano po ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin niyan 5 iyan, yan po yung example po. Fingerprint, ano yung ginagamit mo na processing dyan? Di ka po, photomicrography. Anong ginagamit? Wide angle lens. Ballistic, photomicrography. Kasama po ng question document. Photomicrography. Yan po 5. Makikita mo lahat ng mahirap na tanong dyan manggagaling. Isa po yung remembering, 2 application, 2 po ang difficult. 2 ang difficult. Yan po yung analyzing, comparing, organizing, deconstructing, interrogating, finding. Saka po yung isa, evaluating, hypothesizing, critiquing, experimenting, judging. Yan po manggagaling. And last one po, yan po yung legal aspect ng photography. Makikita po ninyo ito, sa evidence po ito babagsak. Kailan tatanggapin ang forensic findings? Maliwanag po yan na ginamitan po ng photographic evidence. Therefore, ang binabanggit natin doon, kasi ito yung forensic photography, ang magtitestify dito, expert. Sino po yung expert na yon? Yun po yung photographer, taga crime lab. Ano po kanyang patutunayan doon? Una, authenticity and genuineness of photograph. Bakit po sir? Ang photograph po is now considered as documentary evidence. Sunod po, patitibayan po niya doon, yun pong, aside from genuineness and authenticity, na yun pong kanyang kinuha na photograph ay photograph taken from the crime scene. Saan po? Sa pamamagitan po ng photolog. Sa pamamagitan po ng kanyang memory card na isubmit sa hukuman na kung magkakaroon ng question sa authenticity, ay siya pong i-examinin. Ay bakit po sir? Kasi yun pong photographic evidence produced by digital photography can be subject to manipulation. Hindi yan katulad ng analog. Kapag po nagkaganyan, ang i-examinin ng computer forensic ay hindi iyong photographic paper or photograph, but it is the memory card to determine that no alteration, edition, or editing was done by anyone. Yan na po yung 4. Kaya makikita mo, yung 4 na ito at yung 4 doon sa uses and types of photography, 8. Dagdagan mo po ng photographic exhibit in your fingerprint, in your ballistics, in your question documents na 5. Ilan na po yun? 13. Pag nakita mo po yan, 13. Ilan lang po dadagdag? Ilan lang po? Principle na yan na 2 at distinction between analog and digital na 2 for a total of 17. Sana po you have an idea now. Yun nga po ang sabi ko, ang halaga nito
Guide lang ito. Hindi ito hula. Pero guide lang. Bakit po, sir? Pinalabas nila yan eh. Ang ibig sabihin, they have moral obligation, if not legal, to observe what has been given to us. Okay. So, proceed. Current po lamang natin. Para po mag-transfer sa second slides. Parts of camera po. Sa principle po ito kasama. We have a main parts po niyan, the body or the light tight box. Pag sinabi po nating body or light tight box, siya po yung main parts of the camera that is considered to hold all parts of the camera. Tulad po ng lens, tulad po ng viewfinder, tulad po ng shutter speed or shutter button. Diyan po matatagpuan yan sa body or light tight box. From the word light tight, it means it avoids unnecessary light. Hindi po niya pinapayagan ang hindi mahalaga na liwanag. Kaya po, from the time na yung camera mo ay pinindot mo ang shutter, magbubukas po ang iyong lente to allow light. Ang tawag doon, exposure. Kaya pag itinanong sa iyo, kailan nangyayari ang exposure? Kapag ang camera ay nagbukas ang kanyang shutter. That is the time of the exposure. Itatanong sa iyo, ano nagdedetermine doon? Ang nagdedetermine doon ay ang iyong aperture size. Paliwanag po yan, aperture size. Yan po yung laki ng lens opening ha. Siya po ang nagdedetermine yan. Pakitandaan po ng prinsipyo, ini-express po ito sa F number. Ano po yun, sir? Ang F number po, paglaki ng numero, pagliit ng lens opening. Pagliit ng numero, paglaki ng lens opening. Kaya po yung sabing aperture size, it refers to the size of the lens opening. And then, your F stops. The amount of light exposure allowed. Gaano kadami ang liwanag na papapasukin ng lente. Pakitandaan po, ang nagkukontrol noon, aperture size and F stop. Siya po ang nagkukontrol noon. Sino pa po ang kukontrol sa amount of light? Pakitandaan po nito, yun pong iyong shutter speed. Kasi yung pong lens mo, kahit na focus niya ang light pero hindi po bukas ang shutter, no amount of light will enter and affect your recording mechanism. Kukontrolin po yon ng pagsara, pagbukas ng iyo pong shutter. Kaya po yung dalawang iyon ang nagkukontrol sa amount of light that will affect your photograph.
Ang tawag po doon, pagka aperture size and f-stop plus your shutter speed, sila po yung responsible for the sharpness of the image. Kung itatanong sa iyo, between the two, doon sa shutter speed at sa lens, which is the principal for the sharpness of the image, it is your lens. Katulong lamang niya si shutter. Bahagi po ng iyong lens focusing mechanism. Paliwanag po ito ha. Bahagi po ng iyong lens ang focusing mechanism. Siya po yung iniro-rotate. The word is niro-rotate to allow to manually focus the subject being photographed. Sir, ang camera ko, digital. Naka-auto mode. Hindi na po manual yan. Automatically, it will be your lens that will focus the image. Kung manual po yan, niro-rotate po yan nung nagamit ng photograph. Ang tawag po, focusing mechanism. May iba't ibang uri po ng mechanism. Una po, split image. Split po, sir, means what? Kapag out of focus, split, putol sa gitna, ay kapag po straight line. Yan po yan. Focus po yan. Focus. Kaya nga po sabi, split image, ang kanyang keyword, straight line. Kasi pag straight ang line, it means the object is focused. Your lens is focused. And then coincident. Ang coincident, from the word coincident, it means double. Ano po yun, sir? Pag out of focus, double ang makikita mo. Ay paano po pagka focus, single image po? Hindi po line ha. Pag line yon, split image yon. Pag coincident, tabi-tabi po, yun po yung duling. Ang tingin sa isa, dalawa. Kaya sabi, coincident image. Kapag po, hindi na duling, single image lang, it means focus. Hindi po straight line. Single image. Focus yan. Pakikita ko po ang picture niya. Pinaka-common po ngayon, ground glass. Ano po, sir, ang ground glass? Ang ground glass po, kapag po yan ay naka out of focus, blurred fuzzy. Blurred po means malabo. At kapag po ang image ay clear, maliwanag, focus yun. Kaya po kalimitan ngayong camera na gamit po ng ground glass focusing mechanism. To get the depth, para daw po makuha mo yung layo o lapit, you have to use smallest lens with large f number. Ano pong ibig sabihin, sir, noon? Gagamitin mo po yung mataas na number para po ano, sharp po ang image mo. Detailed po ang image mo. Pero gusto mo po, pag sinabi pong depth, yung malayo at malapit, kuha mo, paliwanag. Gusto mo po lamang kunin ay yung pinakamalapit na object. Use small, pakitandaan po nito ha, small f number. Hindi large ha, hindi bigger. Large number. Use smaller f number. Ano po yun, sir? Large opening. Hindi small lens opening.
bigger lens opening. Ano po yun, sir? Ang makukuha mo lang harap, ang likod, blurred. Yan po, pakikita natin, you must have an idea. Ano po yan, sir? Prinsipyo. Kung gusto mong maliging maliwanag, yun po ibig sabihin ng to get the depth, maliwanag ang malapit at malayo, use small lens with large f number. Gusto mo pong kunin lang ang malapit, use big lens with small f number. Ay na-on mo po yon, nakuha mo yon, binaliktad po yung prinsipyo, yan na, prinsipyo. Ang tawag po dyan, principle. Kapag po gusto mo i-depth, yun pong malayo at malapit parehas ang kanyang liwanag, small lens with large f number. Small lens opening, large f number. Sir, gusto ko pong makuha lang nearest. Ang gusto mo lang makuha, nearest object. Ito po yung application nito ha. Kaya marami sabi, mahirap po eh. Hindi mahirap yan, madali. Hindi mo lang naintindihan. Gagamit ka po ng bigger. Baliktarin mo ito. Ito. Baliktarin mo yan. Bigger lens opening. With ano? With, sabi po, large. Hindi po large. Smaller f number. Kapag po nearest object, ang gusto mong kunan, f number. Binabaliktad lang yan. Yan po yung prinsipyo. Pag gusto mo, maliwanag ang malapit hanggang sa malayo, small lens with large f number. Gusto mo yung nearest lang, yung malayo o yung nasa likod, large. Bigger lens with smaller f number. Kung itatanong sa iyo, which of the two will give detailed photograph, it is a small lens with large f number. Magbibigay po yan sa inyo ng detalyadong photograph. Ito po yung exposure. Ito po, shutter speed. Makikita po natin, shutter speed po ito. Ito pong 1/125 of a second. Yan po ang tawag shutter speed. Ayan pong f11, yan po ang lens opening or diaphragm opening. Tawag po dyan, diaphragm opening or lens opening. Yan po yung binanggit natin kanina na kung gusto mo ng exposure, kung gusto mo po ng exposure, yan po, aperture f-stop. Para po maging maganda ang iyong camera, dapat po magkaroon silang tamang combination. Nakadepende po sa light or lighting condition. Pag bright sunlight, ang iyong shutter speed permanente 125. Ang lens opening po f11. Yan po yung iyong diaphragm opening. Saan po nakakondisyon? Light condition. Sana po maliwanag. Ito po yung prinsipyo that you have to apply. Kung hindi po kayo makapag-apply, you have to worry now. Pagka po, katulad, sana ngayon katulad din sa inyo, ngayon po
hazy sunlight. May taklob ang araw, manipis na ulap. Hazy ang tawag. Iyo pong gagawing F8. Ano po ang sinabi natin kanina? Pagka po large number, F11 is larger than F8, yan po, small opening. Maliwanag po yan, small lens or small lens opening, F11. Ang F8 po, ito po yung smaller ha. Pag magkakamali, buisit. Ito po, bigger. Ay bakit yan ang prinsipyo? Kapag po bright sunlight, yung kung ang araw ay tingkad na tingkad ang init, yan ang ibig sabihin niyan. Hindi na po kailangan ang matagal, hindi na po kailangan ang malaki na lens opening. Sapat na po ang liwanag. Hazy po, kakaunti ang liwanag. Kaya kailangan siyang palakihin. Ano po sabi kanina? Pagka malaki ang lens opening, siyempre marami ang liwanag na papasok. Dahil sunlight, yun pong walang araw-araw, walang kasikat-sikat, umuulan o ang ulap mapakakapal. Di walang kasikat, wala pong kaani-anino. Yan po, palalakihin mo pa ang iyong lens opening. Yung lens or diaphragm opening. Gagawin mong F5 points. Kaya po, mula F11 to 3, F8, 3 times po na mas malaki ang F8. Ayan pong F5.6. Yan po ay hindi 3 times, 6 times na mas malaki ang lens opening kaysa F11. Maliwanag po yan. Ito po, bigger. Biggest. Sa tatlong yan, siya ang biggest na lens opening kasi kakaunti po ang light. Pakitandaan po, hindi po nagbago ang shutter speed. Stable po siya sa 1 second divided by 125. Kaya sabi 1/125. Yung 6 na pong, yun pong isang segundo, hinati mo sa 125 beses. Ganun siya kabilis. Ano pong prinsipyo? Kanina po ang prinsipyo sa iyong lentere. Small lens with large F number. Kaya po pag bigger lens with small F number. Sa shutter speed. The longer the shutter speed, the more light. Maliwanag po yan. Pagka po matagal, example po, hindi po 125, ang iyo pong inilagay ay 1/1. Isang segundong bukas ang iyong shutter. The more light po will come. Maliwanag po yan. Ano po ang dapat gawin? You have to make your, tandaan po ito, diaphragm opening is smallest. Pinaka mahina. Pinalaki po ang diaphragm opening. Pabibilisin po ang shutter speed. Kaya po sabi, the longer the shutter speed, the more light is recorded. The shorter po, the less light. Therefore, when the lens opening is bigger, the shutter should be shorter. Yan po yung prinsipyo ha. Kapag, yan po yung board question, pagka malaki ang diaphragm opening or lens opening, paiikliin mo ang shutter speed. Maliwanag po yan. Paliliitin mo, pabibilisin mo.
ang iyong shutter speed. Kaya pag nakuha, tandaan po ito, ng photograph ng tumatakbo na kotse, race car man yan o ano pa man yan, ang technique po, palalakihin ang lens opening, ilalagay sa pinakamabilis ang shutter speed. Ilalagay po sa pinakamalaki ang lens opening. Pinakamabilis naman ang shutter speed. Baliktarin man ang tanong sa iyo, dapat alam mo ito. Sir, pinaliit ang lens opening. Patatagalin po ang shutter speed. Sana po maliwanag yan. Yan po yung prinsipyo. Kapag atin pong tiningnan, when we look at it later, pag pinunta natin ang prinsipyo niya, ipakikita ko po sa inyo yung full length na lecture. Meron po naman kayo noon, sana may notes ka. Types of lenses, we have the standard or normal lens. Sila po ay good for low light situation at pagkuha po ng scenery. Wide angle zoom lens. Pakitandaan po, wide angle zoom lens. Yun pong malapad na malayo, palalapitin po. Maliwanag po yan. Yung malayo na malapad, palalapitin. Wide angle lens. Larger angle, kaya kung kukuha ka, madami pong grupo ng ibig sabihin, isang pamilya, kukunan mo, mas maganda pong gumamit ng wide angle lens. Makukuha po niya ang group of people at the same time. Kaya po pag ang nakuha noong family photograph, madami, ang ginagamit po wide angle lens. Na kahit po hindi ka lumayo o lumapit, kuha mo silang lahat. At the same time po, katulad ng standard or normal lens. Kaya po pag sinabing wide angle, larger angle of view. They are good in photographing group of people in a confined place. In a confined place. Ang tawag po, wide angle lens. Sir, ang ginagamit po kapag ang photograph ay sa surveillance photograph. Pakitandaan po, ang ginagamit po doon ay telephoto lens. Maliwanag po sinabi ko ha, ipakikita naman po yan niya. Telephoto lens. Yan po yung ginagamit sa surveillance. Yun pong malayo, palalapitin. Yun pong malayo, palalapitin. Ang tawag po, telephoto lens. Yun po yung ginagamit sa surveillance. Yun po ang ginagamit sa surveillance. Then we have macro photography. Pakitandaan po, macro photography po, ang magnification ay hanggang 9 times. Kaya po fingerprint, pwede po yan. Para po makita ang orientation ng fingerprint. Anong uri ng fingerprint yan? Pwede na po ang macro photography. Mayroon po, sir, ginagamit na technique. Opo, macro lens ang ginagamit na camera. Macro lens camera ang ginagamit. Fingerprint po yan. Nakita sa crime scene, pwede po yan. Pwede pong magamit yan. Sir, bala, for orientation purposes lang.
Pero hindi po pwede for examination purposes. Kaya po nakalagay dyan, pwede yung magamit sa serial number ng firearm. Pwede yung magamit sa engine number. Pwede po yung magamit sa chassis number of a motor vehicle. Kasi yan po pwedeng mapalaki hanggang 9 times. However, kung yan po ay gagamit ka ng comparison sa juxtaposition, intermarriage condition ng bala, ang gagamitin mo po ay microphotography. Sir, sa microphotography, ano po yung special technique? Ang gagamitin pong lente is the lens of the microscope, not the camera lens. Kaya po, you can enlarge 10 times or more. 10 times or more. Yun pong iyong object. Ang tawag po dyan, micro. Saan po ginagamit? Ginagamit po siya sa ballistics. Ginagamit po siya sa forensic chemistry, sa pag-examine ng minute object such as hair. Ang ginagamit po yung microphotography. The object can be enlarged 10 times or more. Ultraviolet, ginagamit po sa question document photography. Ang ultraviolet. Ano po yun, sir? Yun pong mga erasure. Yung mga hindi makita ng naked eye can be observed through ultraviolet photography. Ano po yung technique na ginagamit? Ginagamit po ang ultraviolet photography o ginagawa po ang ultraviolet photography sa darkroom. Ang ginagamit po niya ay ultraviolet rays and filters. They are being utilized to examine that of question document. Sa QD po siya ginagamit. Tulad din po ng infrared. Ayan pong pagkakaiba, sir. Sa ultraviolet po, mga erasure, mga stroke that cannot be easily seen. Sa infrared po, makikita mo overwriting. Ano po overwriting? Erasure po sa pamamagitan ng pagguri. Kung may nakasulat dyan, gugurihan mo ng iyong ballpen. Ang tawag overwriting erasure. Diyan po mahalaga si infrared photography. Kahit po may overwriting, kaya po niyang ma-detect ano yung tinakpan mo sa pagguri mo ng iyong panulat. They can be seen without even using chemicals. Yan po yung infrared. Sir, infrared, ultraviolet. Parehas po siyang light. Kaya po ginagawa yan sa dark room. Ano po yung dapat ingatan sa ultraviolet at infrared sa QD examination? Sir, saan po magagamit ang ultraviolet kung mayroon pong iba't ibang pages ang dokumento? Kung pinalitan po ang ibang pages sa maraming pages na dokumento o 2 pages na dokumento, pinalitan ng isa, magagamit po ang ultraviolet to detect yun pong pagpapalit ng pages ng dokumento. Parehas po sila mayroong precaution. Overexposure of document should be minimized dahil mainit po ang liwanag na ito. They are done inside the dark room using infrared light and ultraviolet light. Rays or light is the same.
Sila po yung ginagamit dyan. Sila po yung ginagamit. Then, another uses po ng photography, mugshot. Mugshot po ay saan? Sa suspect po o kaya po unidentified dead body. Ang pinaka-common, alam natin, ang mugshot, ginagamit saan? Sa suspect. Pero ginagamit din po yan sa unidentified dead body. Kaya po ang purpose ng mugshot is identification. Sana po maliwanag yon. Identification. Yan po yung full length, half body. Full length is buo, nakapaa, nakayapak. Walang pansapin sa paa ang kinukunan yan. Nasa likod niya ay height measurement. Kaya po ang purpose niyan is to identify the height of the suspect, including that of his body. Half body, yan lang po ay upward, paitaas. Kaya po, ang purpose, identification, facial identification. Right and left side views and two-quarter view. Yan po yung identification on the different views of the subject. On the different views of the subject or the suspect. And then we have crime scene photography. Another use po sa inyong kurso ng photography. Yan po yung overlapping method or overall method. Pakitandaan po, circular or clockwise. Yan po yung tatandaan mo lang dyan. Pag sinabing circular or clockwise photographing of the crime scene, overlapping yan. Pakitandaan po, kung itatanong sa'yo, pwede ba magkaroon ng overlapping or overall photographing ng isa lang photograph? Hindi po, 4 hanggang 5. Sana po, i-note mo yan. 4 to 5 photographs yan. It's either clockwise or counterclockwise, whichever is applicable. Progressive method, ayun po yung general method ng photography. That is from general view to close up. That is from outside to the innermost. Yan po ang tawag ay progressive method. Kaya ako itatanong sa iyo, kapag nagpo-photograph, saan nagsisimula? Sa malayo palapit. Yan po ibig sabihin ng progressive method. Mula malayo hanggang lumapit ka sa object of the photograph. Ano po ang iba't ibang uri ng individual evidence photography? The word is individual. Una po, general view or long range. Ano po makikita? Ano pong ipinakikita ng general view or long range? Ipinakikita po niyan saan makikita ang ebidensya sa crime scene. Yan po yun. Portray the areas as if a person is viewing the scene. Ano yung makikita ng isang tao na pumasok sa crime scene? Yan po ibig sabihin ng general view. Pakitandaan po, portray the areas as if a person viewing the scene. Pumasok ang isang tao sa crime scene, ano ang kanya nakita? Yun po ang pakikita ni general view or long range. Saan makikita ang ebidensyang ito? Yan po yan. Pakitandaan po, standing position at eye level. Kaya po ang camera ay eye level position. Eye level position. Medium view or mid-range, yan na po
association. Ang kinukunan mo na photograph, dead body, ano ang malapit sa kanya? Ayun po ibig sabihin ng association. I-associate mo ang dead body sa nearest evidence. May baril, gano'ng kalapit, gano'ng kalayo siya sa kamay noong dead body. Yan po ang ibig sabihin ng viewer association. Tandaan po ha. Yun pong general view or long range, 20 feet or more. Ay ang medium po sir, 10 to 20 feet. Within that range. Pakitandaan po ang salita na portray the areas sa general view or long range as if the person is viewing the scene on standing position. Ang view, ang medium view or mid-range, that is photograph that will associate a particular evidence with another evidence. Ang tawag doon, viewers association. Ang sunod po, close up. Yan na po, 5 feet or less. Ano po yan, sir? Yun pong nakita mo sa iyong medium view, magbibigay na po siya ng description. Effectively seen in the long range and mid range. Maiisalarawan mo na ngayon. Kaya po yung close up ay pagsasalarawan. Description po yan of the evidence. Ano po ang photograph niyan? 5 feet or less. Nakatutok na po ang camera perpendicular mula itaas pababa ang pagkuha ng iyong camera sa evidence. And then, extreme close-up. Ano po yun, sir? Scale to the actual size. Scale to the actual size. Yan na po yung iyong titingnan dyan. Ito. Scale to show the actual size. Kaya po yan may panukat. Saan po, sir? It's either on top or at the bottom. Ano po yung pinaka-bawal dyan? Bawal po ma-obstruct ng iyong panukat ang iyong evidence. Obstruct is masanggahan po. Yan po ang ibig sabihin yan. Obstruct. Yan po yung extreme close-up. Kaya po pakitandaan, ilang photograph, isang ebidensya. Tandaan mo po ito. It will be your long view, mid-range, close-up, extreme close-up. 4 po. Minimum. There can be 5. Crime scene sketch. Kasama po sa photography ang sketching. Bakit po, sir? Ang iyo pong photograph cannot identify the exact distance of one evidence with another evidence. It will not exactly measure the exact location of your evidence. Sino po magpapakita noon? Yan po ang iyong sketch. Pagdating po sa hukuman, anong value ng sketch? Siya po ay support, corroborative po, associative, cumulative, kasi magkaparehas pong ebidensya. Cumulative. Ano po, sir, yun? Siya po kasi dati corroborative kasi siya ay kinoconsider na drawing. Ngayon po, magkasama na sila, parehas po silang documentary. Kaya po siya ay cumulative
evidence to that of your photograph. Siya po ay magsusupport sa iyong photograph. May dalawa pong uri yan, rough and smooth sketch. Ang rough po, ginawa sa crime scene. Ang smooth sketch po ay ginawa para po dalhin sa hukuman. Saan po nakabase ang smooth? Sa rough sketch po. Sa rough sketch po. Dinadala pa po ba ang rough sketch sa hukuman? No. It is the smooth or finished sketch. Itatapon na po ba yung rough sketch? No. You have to maintain it for future reference. Kung kailangan pong ipaliwanag, tutulong po sa iyo ang rough sketch because rough sketch is what you did at the crime scene. Yun ang ginawa mo sa crime scene, kaya po siya ay mas accurate sa description. Kasi siya po ang basihan ng smooth or finished sketch. Kaya kung mayroong paliwanag, you have now the reference. At yan po ang rough sketch mo. Type of crime scene sketch, we have the location or neighborhood sketch. Ano po yan, sir? Ano po yung binabanggit yan? Nakalagay po, to show the location of the evidence or location of the crime scene. Maliwanag po yan. To show the location of the evidence or location of the crime scene. Yan po yung location or neighborhood sketch. Kaya makikita mo dyan, mga kalye, mga kanto, mga katabing building kung saan nangyari ang krimen. Then we have the floor plan. Kung ang ebidensya po ay nasa floor lang, yan po yung floor plan. Yan po nakalagay naman ang keyword floor only. Ay mayroon din pong ebidensya sa dingding, sa pinto, sa bintana. Ang gagawin mo po, exploded or cross projection sketch. The floor plan and the walls. Nakalagay po naman dyan eh. Kasama po ang pinto, kasama po ang bintana, kasama po ang dingding. Kailan po yung kailangan? Kung mayroon pong ebidensya sa mga nabanggit na bahagi ng bahay. Wala po, nasa floor lang. Di floor lamang po ang gagamitin. Pero kung yan po mayroon sa dingding, sa bintana, sa pinto, they should be included in your sketch. And then elevation, wala pong ebidensya sa floor. Ang ebidensya po nasa dingding lang. Ang ebidensya po nasa pinto lang. Ang ebidensya po nasa upuan lang. Siya, sketch po na ang tawag ay elevation ang gagamitin mo. Elevation sketch po. Elevation sketch. Ay, sir, wala na pong, meron na po sa floor, meron na po sa dingding. Isa lang ang gawin mo, exploded or cross projection. Nasa floor lang po, floor plan or bird's eye view. Nasa dingding lang po, elevation sketch ang gagamitin. Sana po maliwanag yan. Types of measurement po. Triangulation. Pakitandaan po, 2 fixed points. Creating triangle. Creating a triangle. Kaya po dalawang sulok. Yun po ang fixed point mo. Yan po ang fixed point mo. Dalawang sulok. 2 corners. It would be better kung lagyan mo yan ng 2 corners. 2 fixed point corner. 2 corners po ang ibig sabihin. Susulat mo po 2 corner. Kaya po di yan, dalawang sulok ang magiging fixed point mo para po maliwanag. Then coordinate po, right angle, 2 walls po. Dalawa pong dingding ang gagamitin mo na fixed point.
magpo-form ka po ng right angle. Ang right angle po will be 45 degrees or more. Yan po yung right angle mo. And then, baseline method. Ang right angle po, 90 degrees po ang mapo-form mo. Baseline method, isa lang pong dingding. Straight line lang po. Isa lang pong dingding. One fixed point. Yan po yan. One fixed point. Yun lang po makikita mo dyan. One fixed point. Kaya po kung bakod dyan, ang gagamitin mo po, baseline method. Isa pong puno, isa pong poste, compass method. Nakalagay po, 1 point. Ari po, straight line. Maliwanag po yan, straight line. One wall po yan. Isa lang wall ang ginamit. Isa lang pong puno, isa lang pong poste, compass method. Ano pong ginagamit? Protractor is used to measure the angle between two lines. Kaya po sabi i-compass method. General po yan. Yan po yung malimit gamitin. Triangulation, 2 corners. Coordinator angular method, 2 walls. Baseline, 1 wall. Straight line method. Compass method, 1 point. 1 tree, 1 pause. Yan po ay compass point method. Ang grid line po ay maguguhit ng horizontal at vertical line para pong graphing paper. Kaya nga may guhit na horizontal and vertical grid method. Yan po yung different types of measurement in your sketch. Ipakikita ko lang po sa inyo yun pong full lecture niyan. Yung pong notes ganyong kaikli. Yun pong notes ganong kaikli. I will just show you where. Ito po yung full lecture niyan. Idadaan na lang po, baka po sabihin ng iba, o hindi, matagal din pala ito, hindi, magkili lang po ito. Sobra na nga ang click. Okay. Pakitandaan po, ang photographing po ay uri ng crime scene recording. Note-taking, photography, sketching. Yan po yun. Hindi ko na po aalamin kung sasabihin kung saan nagsimula ang salitang photography. Pakitandaan po kapag po yan ay photography using digital, wala na pong chemical processing. Printing na po yan. Kaya po nakalagay dyan, image forming device known as camera and printing po. Kapag po yan ay digital photography. Wala na pong chemical process involved. Sana po maliwanag yun. Nandyan po yung binanggit natin kanina, elements ng photography. We have camera. Pinag-usapan po natin kung ano yung bahagi ng camera. We have sensitized material. We have light. Pakitandaan po, pag itinanong po sa board exam, ano ang pinakamahalagang elements ng photography? Light po. No light, no photograph. Ano po ang camera? Aid lang po yan, katulong lang po yan sa photography. Kaya nga, ang photography ay nag-originate sa salitang
light. Hindi po yan nagsimula sa salitang camera. Ang camera po'y katulong lang. Identification, preservation, description, substitution, recording. Pakitandaan po na lahat po yan ay gamit ng photography sa criminology. Identification, kanina po binanggit natin, suspect, unidentified dead body. Preservation po, evidence po yan. Kinunan mo ng photograph, ang ebidensya that will be preserved throughout our lifetime, even beyond lifetime. And then we have description. Kaya nga po yung binanggit ko sa inyo, sa preservation, kung sa panahon ni Jesus Christ, ay may camera na. Wala po sana nagtalo kung ang itsura ni Jesus Christ. Wala din nagtalo sa itsura ni Mama Mary. Hanggang ngayon po yan, madami nagtatalo. Pero kasi noon po ay recollection lang. Sketching lang po noon. Pero tingnan po walang magtalo sa itsura ni Rizal. Reason, sa panahon ni Rizal, may photography na. Kaya po makikita natin sa identification, sa preservation, napakahalaga po ng photograph. Then description, kaya nga po meron tayong extreme close-up that is for description, exact description of the evidence. Substitution, ano po yun, sir? Pagka po substitution, tandaan mo sinabi kong ito, ang photograph po hindi documentary. Ano po yun, sir? Real or object evidence. Real or object evidence. Substitution. Kahalili ng isang ebidensya. Kahalili. Pagka po documentary naman, kahalili ng isang dokumento sa ating secondary evidence. And then recording. They can be utilized to record through action or CCTV camera or ordinary camera. Kaya po makikita nyo sa tagal ng panahong ito, tuwing mag-a-apply ka ng anuman lisensya yan, hindi lang po fingerprint. As a matter of fact, fingerprint nga, secondary sa ating, secondary saan? Sa identification. Ang primary is what? Photograph pa rin. Nag-apply ka sa PRC, anong hiningi sa'yo? Fingerprint baga? Hindi. Picture, photograph ang hiningi. Basic requirements po ng ebidensya, it should be accurate representation. Yun po yung ating tinutumutungon sa genuineness and authenticity of the evidence. Yan po yung accurate, free from distortion. Sunod po, it must be relevant. Relevant po, sir, means what? It can prove or disprove the fact in dispute. Sir, material. Material evidence simply means that when presented, it can affect or influence the decision of the court. Kaya sinabing material and relevant. Unbiased, meaning to say, ang expert witness po should not side with that of the victim, with that of the suspect or accused. Unbiased means wala siyang pinapanigan. They are the requirements, yun pong 1 and 2, ay nagre-represent sa authenticity and genuineness. Ang number 3 po, relevancy. At ang number 4 po, ay yun pong nagkuha ng photograph na expert should be not favoring anyone, but should represent evidence at is it was genuine and authentic. Yan po yung basic requirements for the admissibility of photographic evidence. Diyan macro, binanggit na po natin, binanggit po natin fingerprint. Macro po yan. Binanggit din po natin, aside from fingerprint,
Serial number. Okay. Serial number. Then, for orientation po ng bala, direction po ng twist, size of lance, size of grooves, the depth of lance, the depth of grooves, makikita po yan. Macro photography. Transmitted light. Ang ibig sabihin po ng transmitted light, inilagay po ito sa transmitted light table. Para po makita, sir, ang alin, yun pong alleged na pagbabago. Tulad po yan, 1. Hindi po yan 1, 4 po yan eh. Yan po yung nakikita mo dyan. Yan, to. Ano po yun, sir? Meron pong tampering na ginawa. Ari po, transmitted light. Sa ilalim. Ay, sir, side lighting. Side lighting. Ano po ang binago dyan? Yun pong 4. Yun pong 1. Dati 4. Yun pong to. Binago din po siya. Tingnan mo po ang to na original na ito. Ito. Ito yan ang original. Ito yung original. Ito yung tampered. Tingnan mo po, magkaiba. Okay. Tingnan mo po ito, 4 yan. Yan po with side lighting. Ito po, mula sa ilalim yung una. Mula sa ilalim yung una. Yan po ay true macro photography. Kaya po pwede siya sa fingerprint, sa ballistics, sa question document, ang macro photography. Micro po, yan po. Using microscope. Makikita mo po yan, intermarriage, side by side, or juxtaposition. Yan po yung ipinakikita dyan. Ano po yun, sir? Yan po ay shell. Noon pong isang bala. Pinakikita lang po dyan that they originate from, that they are fired from one in the same firearm. Including this one. Pinakikita po dyan yung hitsura ng iyong base of the cartridge case. Ipinakikita po dyan yun pong firing pin marks and ang iyo pong marka ng breech space. Tawag po, breech space marking. Pakikita ko po dyan, meron po yung kulay, itsura po na rectangular. Nagpapakita po yan na ang breech space, yung pinagmumulaan ng firing pin, ay hindi bilog. Rather, it is square hole. Nagpapakita po yan na yan po ay Glock tie ng baril nagmula ang nasabing bala. Malaki po ang tulong ni photomicrography sa ballistics. Ganun po siya kalaki ng tulong sa iyong wala pong magiging ballistic examination na hindi po ginagamitan ng photomicrography. Then we have ultraviolet. Pagtingin po ng genuineness ng dokumento, pagtingin po ng genuineness ng pera, meron pong mga watermarks that can be seen only with the use of ultraviolet. And it can be recorded through ultraviolet photography. Then we have infrared. I mentioned to you, yan po yung overwriting. They can be detected with the use of macro photography with infrared film. Hindi po kailangang gumamit ka ng micro. Macro lang ginagamit yan.
Pero yun lang po, ginagawa nga po sa loob ng darkroom. Yan po, makikita mo po yung overwriting, itong itsura. Nakalagay po dyan, talagang wala kang makikita. Pero sa pamamagitan po ng infrared light, you can discover what's written behind the overwriting. Then we have the mugshot. Then the camera, binanggit na po natin yan. SLR po, single lens reflex. Yung makikita po sa lente, yun din po makikita sa iyong viewfinder. Yung viewfinder po nasa likod. Pakitandaan po kung ano ang itsura ng camera, ano ang itsura ng diaphragm. Board question po yun, camera. Lumabas yan noong third exam. Kung ano daw ang drawing po, naka-drawing. Eh pag nagkamali ka pa naman sa lintek na yan, ito po yung iyong lens opening. Ito po yon diaphragm. Yeah, ito. I will just. Ito po yung iyong diaphragm opening. Ito po lente ha. Yan ang lente. Ito po yung diaphragm opening. Yan po ang bumubukas at lumalaki o lumiliit. Yan po controlled by f-stop. Control po yan ng f-stop. Pakitandaan po ng drawing. Lalabas po laging isa. Pagka po pinakita yan, lente yan. Pero pag pinakita sa yung nasa gitna, it means the lens opening or the diaphragm opening. Maliwanag po ito. Yan po yung binabagit natin kanina, paglaki ng numero, pagliit ng lens opening, yun po, yun ang liliit. Pagliit ng numero, paglaki ng lens opening, yun po yung lalaki. Yan. Nasa gitnang yan, tinuturo natin. Then we have the focusing mechanism. We have, yan po yung split method of focusing. Pag ang object ito itsura, straight line. Pagka out of focus, kaya sinabing split, naputol sa gitna. Pag sharp focus, single line lang. Coincident, duling. Double image, ang ibig sabihin. Pagka po siya ay naging ganito, it means focus siya. Yan pong ground glass, yan po, pasi. Blurred. Ground glass yan. Out of focus yan. Pagka naging in focus din yan. Sir, putol po ito sa gitna. Yan po ay split image. Split, ganyan itsura. Ganyan po ang itsura. Then, yan po yung diaphragm opening, F2.0, yung sinasabi pong depth of field. Malaki po ang lens opening yan. Pinaliit po, pinaliit. Tingnan po ninyo. Ano po yun, sir? Detailed. Mula sa malapit hanggang sa malayo, detalyado. Mula sa malayo hanggang malapit, detalyado. Kaya po, ito, tandaan mo po ito, ito po ay, ang depth of field is limited. Ito lang ang pinokus niya. Ano po ang kailangan, sir? Large lens opening. Large lens opening. Eh ngayon po, gusto mong kunan, paliwanagin mula sa harap hanggang sa likuran. Yan po, smaller lens opening. Maliwanag po yan, smaller lens opening. Yan po yung binabanggit natin kanina. Yan po yung shutter. 125, 250, 2,000. Pagka po 2,000, ang kinukunan mo po, fast moving object. Ano po ang gagawin dyan pag 2,000? Palalakihin po ang lens opening. Kasi napakabilis po ng pagbukas at pagsara ng object. You can press the object, the moving object, when you do that. Pero normal po, 120, 125. Kaya po ito, ang shutter speed 15, ang lens opening 16.
Yan po ay moving car. Ini-adjust po 125, ginawa pong 5.6. Kaya po ito pinakamaliit na lens opening. Mabagal ang iyong shutter speed. Ganyan itsura. Pinabilis mo ang shutter speed from 15, ginawa mong 125. Ang lens opening from smallest, ginawa mong slightly bigger, 5.6. Nakita mo yan. Sabi mo, pwede na pagtiyagaan, hindi pa. Kasi exposure niyan, 1,000. Shutter speed. Ang lens opening, the biggest lens opening, the smallest number. F1.8, the biggest lens opening. Kaya makikita mo ganyan, wagon pala yon. Hindi pala yon SUV. Wagon pala. Yan yun makikita mo. Kaya po, ito po yung tatandaan mo. Pag ang shutter speed, 1,000, 1.8. Pag 500, 2. Nagbabasketball, sir, pwede na po ang 500. Kukunan mo yung nagbabasketball. You can press him nung nablakan niya yung nag-layout. Nakahinto yan. Yan po yung tawag po diyan, shutter priority. Please take note of this. Inyo pong tingnan ito. Ito pong pagkakaroon ng matching ng shutter speed at lens opening. Pagbilis, pagluang ng lens opening. Pagbagal, pagliit ng lens opening. Because the smallest lens opening is f16. Exposure po, binanggit na po natin yan, example kanina. Kaya po kung gusto mong i-control ng ganito, ang gagawin mo po, gagawin mong 500 ang lens opening to. You can press this kind of photograph, this kind of action. Pwede mo siyang i-press. At siya po ay hihinto using your SLR camera. Kahit po yung bala, you can press them. Hindi ko na po ako dinidiscuss ito kasi siya po ay sa manual, sa analog, hindi na po digital. Wala na po nitong ginagamit nito. I mentioned to you, wala na pong tinatawag tayong chemical development. It is more of printing na po. Printing. Yun na po ang ginagamit natin. We'll now proceed with yun po sa crime scene photography. Yun lang po yung huli pakikita ko sa inyo. Yun po yung collector lang. Importance po ng photography sa crime scene, permanent record. Ayan po yung significance, certain aspect of crime scene reconstruction, identification, preservation. Binanggit na po natin yan.
Overall photography po, pinakikita lang po sa atin kung paano siya ginagawa, paano dapat gawin. Kung nagsimula ka po dito, ito po yung ibig sabihin dyan. Clockwise po ang ginamit po, dito po ang susunod. Makikita po natin ang coverage nito, ito. Pero pagka po, kaya po sabi overlapping, nag-take ka na number 2. Yung nakuhang ito, makukuha ulit niya. Yung nasa tagiliran niya, nasa harap na niya. Kaya po tawag overlapping. Overlapping. Kaya nga po, ang prinsipyo, hindi pwedeng isa lang ang overall. There should be at least 4. Pwede pong 5 o po, top view. Yun po yung palima. Sana po maliwanag. Yun po yung palima. Web overlapping, web progressive method, pinagkita po natin yan. Web general view, pinagkita na po natin yan. We have mentioned that already. Hanggang extreme close-up. Pakitandaan po, kapag po extreme close-up, may panukot yan. Pakitandaan po na rin sa long view, sa medium, sa close-up, kasama po ang evidence number. Liwanag po yan. Evidence number. Mula po sa long view hanggang close-up. Sa extreme close-up, sir, it is optional. It is optional. Yan po ang close-up. Kasama po ang evidence number. Yan po yung medium. Yan po ang long view. Kasama po evidence number. Board question po yan. Nakikita po yan sa board. Saan anong makikita pagka long view? Kasama po ang evidence number. Photo log po, binanggit na po natin, yan po yung photo record. Dalawa po yan, general photo log and the individual evidence photo log. Pag sinabing individual evidence photo log, yun pong individual ay example po, yung balisong, yung kitchen knife. Yan po yung may sariling photo log. Pangkalahatan po, sir, yung isang crime scene. Yan po, general photo log. General photo log. Ano po makikita, sir, sa general photo log? Ito po yan. Name ng photographer, logger, case number, date of incident, date photos were taken, type of investigation, time photo taken, location of photo. General photo log po yan. Sir, individual photo log. Ito po ang individual photo log. Bawat ebidensya, mayroon po niya date and time of exposure. Wala na pong roll number. Ang nakalagay na po dyan ay memory card number. Kasi wala na pong film. Kasi yung pong roll number ay film. Exposure number pa lang exposure yon. Camera setting. Anong lens ang ginamit? F-stop, shutter speed. Lens opening po yung ibig sabihin ng f-stop. Stance. Therefore, pakikita mo po yan, si long view, more than 20. Si medium, 10 to 20. 5 po. Yun pong iyong close-up. At extreme close-up. Yan po yung makikita mo. Type of photograph taken. Close-up, so on, so on. Brief description. Ilalagay mo po doon sa iyong notes, ano yung kinunan mong yon. Therefore, sabi mo kitchen knife.
gumamit ka ng tripod o hindi. Kung gumamit ng tripod, you have to mention it. Ang tawag po dyan ay individual photograph. Ang isa po, general. Pinipilapan lang po yan ng logger. Yung naglalag, siya lang po. Yan naglalagay. Then kasama na po yung pakikita doon sa ebidensya na isasabit sa hukuman. Pakitandaan po na rin, lahat pong ebidensya kukunan. Kung sa katawan may sugat, lahat ng sugat kukunan. Kung nakatali ang paa at kamay, may ebidensya kukunan. Kaya po yung kabuuan ng katawan, kukunan mo. Pagkatapos po, specific evidence that the wound, the hands in the feet, the face, so on and so forth. Lahat pong may ebidensya ay kukunan. Tulad din po yan ng isang crime scene. From general to specific. Then, binanggit na po natin ng crime scene sketch. We have the rough, we have the smooth or final sketch. Location or neighborhood sketch, yan po yung ginagawa lang dyan, mga street lang ang nakalagay. Then nakalagay po kung saan ang crime scene. Para po ipakita ang jurisdiction noon pong investigador. Then, floor plan. Pagka-floor plan, sa yun po lamang ipinakikita ay sahig. Kasi wala naman pong ebidensya na nakikita doon po sa dingding, sa bintana, o kaya po sa pinto. We have the exploded or cross projection. Yan po. Kasama na po yung dinding, pinto, bintana. Kung saan po may makikita. Pakitandaan po ha, north is always on top. Ano po yun, sir? Compass po. Then we have elevation. Kung sa dingding lamang po yan. Kung sa dingding lang po ang ebidensya. Then triangulation method, 2 sulok. Pagka po triangulation method, sa 2 sulok, yan. 2 corners. Pagka po coordinate or angular, 2 sides, 2 wall. Right angle po will be formed. Pag baseline po, isa lang pong dingding, isa lang pong bakod. Doon lang po siya nilalagay. Then we have the compass. Yan po yung pagka-poste, pagpuno. Isa lang po ang ginagamit na fixed point. Isa lang. Tawag po compass. We have the grid. Yan po yung may horizontal at may vertical line. Horizontal at vertical line.